grams ni chlorine. 1 mole na yun. Then 1 mole ni Cl2 gikan sa tong balance equation natay 1 mole pod ni PCl5. So ang 1 mole ni PCl5 na siya molar mass nga 30.97 plus 5 times 35.45 grams PCl5. Then narinig kay grams na yun. So kung imo na i-calculate tanan sa sakto niya nga significant figures natay tulo na rin nga gamay kayo. Pinakagamay ani nga solution kani nga solution. Whatever your gram ana ni PCl5 diha, mo na imuhan theoretical data. Meaning to say, mo na ang gina-expect nga mass ni PCl5 out sa mo 61.3 nga Cl2. So, assuming na dako ni nga number dali kaysa sa 119.3 kay mo ning imong actual karon, mo na imong actual data gikan sa experiment gyud, mo na imong gina-expect nga data pod. So, gusto na to mabalaan pila ang percent nga na form sa tuang mass ni PCl5 gikan sa tong periodic ay sa tuang theoretical mass. So nakay 119.3 grams PCl5. I-divide nimo siya sa i-expect nimo nga mass ni PCl5 gikan sa imong pag-calculate. Then whatever your value dan ha, i-times mo siya sa 100 para makuha nimong percentage. So natay since tulo man yung significant figures dere, so tulo po ni siya. Tulo. So nay tulo po dere significant figures. So expect na ato ang answer dere dapat kay tulo na po ka significant figures which is 66.3 to siya. The answer. So mo ni ang percentage nga nigawas sa actual nga pag-perform sa imong experiment. Naray 66.3%. Then kung i-minus nimo siya sa 100 na 100 natay 35.7 man ata. So nakay 30 i-minus na nimo nga number sa 66.3. 33.7%. Ang kaning nga number mo nang error nga sa experiment mismo naay nawala nga 33.7% sa total mass ni PCl5 nga ma-form unta. Siguro tungod ni siya sa mga sayop sa iyang pag-experiment guro. Before niya ni nakuha bitaw nga number kay during sa experiment na ay basig na ay wala niya na kolekta nga mga mass ni PCl5 ba. Wala niya natarong og collect. So mo guro to. Muna for number 8. Number 9, I mean. Ang number 10, a compound contains 10.13% of carbon and 87% of chlorine. Determine both the EF, so empirical formula of one and molecular formula sa imong problem. If ang molecular formula daw niya naa siya molar mass nga 237 grams per mole nga molar mass. So nakay 10.13 grams percent ni carbon napod kay 89.87% ni Cl. Assuming na nakay 100% ay 100 grams nga sample, pwede na siya i-convert into grams diretso. Natay 10.13 grams ni C o 89.87 grams ni Cl. I-convert nimo siya into their molar mass.
So natay 12.01 grams ni C, 1 mole ni C. Para ma-convert na into mole, nakay 12.13 divided by 12.01, 0.83843.5. Upat ka significant figures. Upat nun eh. So, mole C. Then, 89.87 divided by 35.45 na kay 2.5. Wait lang. 535 moles ni Cl. Knowing na ang empirical formula, once makuha mo mole sa duha ka atoms, ipangita ni mong pinaka-lowest nila. So, i-divide sa yang itself. Divide po ni sa yang itong lowest nga number. Na kay 1C, 1 ni C, diagonal ni Cl kay, I think, 3 ni. 2.35 divided by 2. Natay inani sa calculator. 3.0053. Ang chuchu. Kasi maningala mo ba nga mag-times mo og number ana lain number para ma-whole number na siya. Dili na no need na class kay kani nga number pa lang diri. Kay gamay na kay na siya. Pwede na to na mag-neglect. So pwede na ta mag-approximate anak nga 3. Unlike 2.5 ganina kani kay murag napay 0.5 na difference ba dako kay siya nga difference, so pwede pa na siya i-times to another number para mahimo nag whole number. Anyway, na kay 3, so imo na yung empirical formula kay CCl3. So nakuha na empirical formula. Magkuha ni molecular formula. Ang imong buhaton na kay imo sa calculate ang molar mass ni empirical formula nimo, which is 12.01 plus 3 times 35.45 narin kay 12.01 plus 3 times 35.45 naka 18.32 3618.36 nga grams per mole. Natay significant figure sa addition nga same sila og place unit sa hundreds. So dili pud ka mag-round off kung taas na imong calculator nga results. So natay kana nga number gamiton ni nato ning 237. So dapat para makuha ang molecular mass i-divide nimong dako para makuha ang iyang divisible nga ay ang multiplier ba. So multiplier para sa atoms. So nakay kani na ang number. So pag-divide ana niya 237 divided by 118.36 nakay 2.00 2. Again, pwede na ito naman neglect. So, mag-approximate tag 2. Pwede na mo siya gamiton para multiplier sa mo ang EF para makuha na yung MF. So, kung i-multiply na nimo ang C1 ay C2, may mo C2, tapos may mo na og CL6. Then, mo na imo ang molecular formula. Questions? Kung para ma-check bitaw nimo class na nasakto ni, pwede na nimo pakitaon ang iyang molecular formula dayon nga natay 2 times 12.01 plus 35.45 times 6 nakay 236.72 which is dole ra siya sa imuhang 237 grams per mole nga given. So
muna siya. Yes. Naman. Kanang sa CL sir kay G 2 times 3 na sir busa na 6. Oo. Yes, Miss Janice. Kung once makuha na ang multiplier gikan sa imong molar mass nga given, gi-divide mo siya sa molar mass ni empirical formula nimo. Nanatay 2 nga multiplier, i-times din na nimo siya sa empirical formula. Nga ang C nimo na isa ka atom, i-times 2 na 2 ka atom. Ang Cl nimo na 3 ka atoms, i-times mo sa 2 para na siya 6 ka Cl. Wala siya. Okay sir, thank you sir. Questions? If not, mag-proceed ko sa 11. Bonus mo ni. Pero ito lagi po ni-solve kung yun sa siya. Aluminum reacts with oxygen to produce aluminum oxide, which can be used as an absorbent, desiccant, or catalyst for organic reactions. We have an equation here nga 4Al solid plus 3O2 na gas. Yung product ay 2Al 2O3 solid. So, as you can see, balance na equation, no? A mixture of 82.49 grams of aluminum and 117.65 grams of O2 is allowed to react. Identify the limiting reactant, and the excess, and the mass of the excess reactant, present in the vessel when the reaction is complete. So, nasa to ang kamot, natay currently sa tong kamot nga 82.49 grams ni Al o 117.65 grams ni O2 based sa tong problem. Kung i-react ng duha, kinsa daw diha sa duha ka reactant ang limiting, which is kanang dali mahurot. So, unsa na siya pag determine. So, natay two ways. Again, pwede na ka mag-convert sa imong aluminum into product, ay ang imong reactant into product wherein na kay butang na lang ta 82.49 grams ni Al. Ato siya i-convert into moles. 26.98 grams ni Al. 1 mole ni Al. 4 moles ni Al. Tapos 2 moles ni Al2O3. Then mole lang. Pwede na ka mag-mole lang. So kana pa lang 82.49 divided by 26.98 times 2 divided by 4 nakay 1.529. Upat ka significant figures. Okay. 9. So, moles ni Al2O3. So, muna na imong product. So, ang kaning 82.49 grams ni mga Al, kung i-react na ganyan na siya together with oxygen, na siya'y ma-react nga, ay na siya'y ma-form nga 1.529 moles nga product. Pagkabot din ni oxygen, try na to kay oxygen, natay 2 times 16.00 grams, 1 mole ni O2, 3 moles ni O2, ay, wala S na, moles ni O2, og 2 moles ni Al2O3. Wala na yung moles, mole na. So pwede na mo stop diya, 117.65 divided by 2 times 16 times 3 times 2. Nakay 2.4551. Upat ka significant figures. Yes, upat. Very upat. So 2.451 mole of Al2O3. So ato i-identify ang pinakagamay. So mo ni si
Kaning pinakagamay diri. So ato ang limiting reactant is si aluminum. Unsa na siya pag-check sa another way sa pag-solve sa aluminum sa imong limiting reactant. Ang another way to solve that one kay instead of using the product gikan sa tong reactant, atong reactant ato siya i-convert into its co-reactant. So ato ang 82.49 grams na AL. Pwede na pud ka mag-oxygen pero murag try. Kaya oxygen na lang since nag-aluminum man ta gani. Nag-aluminum man ta una. So, kung mag-oxygen ka, mag-try ka ni oxygen. 2.16.00 grams 1 mole O2 3 mole O2 then 4 mole AL then 1 mole AL i-convert mo siya into grams 26 eh. To 6.98. So, mga kwakag, 117.65 divided by 2 times 16 times 3 times 4 times 6.98. Nakay 132.2 upat relay. So 3 grams ni AL. Okay. What does this mean? This means that ang imong 117.65 grams ni O2 nga reactant nag-need og 132.3 grams ni AL para ang kung i-react ng duha ka masses in each substances kay walay mabilin sa imong solution. Walay mabilin sa solution, walay mabilin nga excess nga reactant sa imong solution. Karon na-calculate nato ning theoretical nga calculation ni AL nga needed para kay O2 nga kani nga mass. Ato na i-compare sa tong given ni AL sa tong kamot currently na natay 82.49 lang. So knowing na mas dako ni imong gi-calculate diri gikan sa imong oxygen, then mo na ni nasa imong kamot, surely mo na imo ang limiting reactant. So mo na siya class. Mo na siya. So nanakay limiting reactant. Since identify na mo yung limiting reactant, gamiton na mo ng limiting reactant para ma-calculate nato ang nabilin nga mass ni excess reactant which is our oxygen. Unsa man na ang imong button kay gamiton nimong 82.49 grams ni AL, 26.98 grams ni AL, 1 mole of AL, 4 moles of AL, 3 moles of O2. Convert din mo siya sa another reactant. 1 mole of O2, then 2 times 16.00 grams. Okay, makuha na to ang grams na O2 needed para ka 82.49. So 82.49 times 26.98 times 4 times 3 times 2 times 16. Nakay 73.38. Natay pati significant figures. So natay 73.38 grams na O2 needed para mo react with 82.49 grams ni AL para walay mabilin sa imong reaction. Now, nakuha na ito nga number, then ang nasa tong kamot kay kani. So, sama na siya para makita na to ang leftover ni ER.
na leftover. So, ang buhaton nimo i-minus nimo ang 117.65 grams o ang 73.38 grams nga gi-calculate. Ang mabilin ana natay 1117.65 minus 73.38 nakay 44.27. Na natay sila common nga place unit sa hundreds place. So sa hundreds place ka mag-round off kung taas na sa imong calculator. Grams of O2 ang na left behind or na behind sa imong reaction. So muna siya pag solve class. Muna nakuha na to ang tulo ka ang duha ka answers. Nakuha na to ang limiting reactant, nakuha po na to ang mass sa nabilin nga excess reactant after sa reaction. Questions? Oh, yes, Miss Janice. Ay, sir, asa ganina nakuha ang kanang 26.98? Muna siya sa atong periodic table, Miss Janice. Gi-convert na nato ang ato ang grams nga given nga AL into its mole. So by doing so, i-convert ni gamiton nimo sa ihang molar mass na atong AL na rin natay 26.98 sa atong periodic table para ma-convert siya into mole. Ayan rin nga magamit sa balance equation nga molar ratio nga ang 3 moles of O2 is equal to 4 moles of AL. Then anam-anam na day na padayon kasi momentum until such time makuha nimo ang O2 nga grams needed for AL nga given. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. So, wala itong number 11. Number 12. Give me the 4 core values of USTP. Geo. Variation. Mr. Geo. Give me one. Sir, Give me one core values of USTP. wala ka, sir, wala na katungkuan. Wala Sige. yung cancer na. Miss Donalyn. Sige. Unselfish dedication, sir. Okay. Na Taiwan. Brandon. Mr. Brandon. Social responsiveness, sir. Okay. Si Mr. Dan. Dan Steven. Prudence, sir. Okay. Si Mr. Kilat. Ang letter T. Wala. Si Mr. Vince. Mosquida. Transformational leadership, sir. Okay, yes. So, remember na ninyo, as students sa USTP, muna ito ang core values na i-attain as we kanang strive and padulungay mo graduate. Pohon. So, remember na, class. Anyway, magpa-bonus question yapon ko sa tong long quiz number 2. So, dili amot lang ko naignan tamo ni Pierre. Dili ko magkuha na dito sa kung asa na nako nakuha ng core values. Okay, basig nakapana mo. 2 points each ay 2 points ra gyapon siya. It's related sa inyong kurso or related sa inyo, dili sa atong subject. Related sa inyo or sa related sa inyo. So pan lang, kung dili niyo masayang ng 2 points, then feel free na i-kuha na ninyo. Tablo mo, guro mo? Siguro. So anyway, wala siya. Ato ang quiz number 1. Oral na ta. Sugod ta karon 10. Mag-oral. Expected na ang oral kay kamo ang mag-explain sa ako. Then makig-away mo sa ako. I mean, awayon ta mo until such time makuha na ko ang sakto nga tubag. So, I'll be expecting that one, ha. Ang coverage kay whole chapter 2. So, whole chapter 2 ang type sa oral recitation kay natay part 1 wherein ang part 1 kay identification, so more on concept. So natay 10 items sana worth of 1 point each group. So mag-participate ani kay in groupings ni siya.
pag-participate. So kung naay mo answer sa inyong grupo nga isa ka member, automatically tagan siya 1 point kung tagan 1 point para part 1 kung sakto yang tubag. Then for part 1 pod, kung maka-raise na kadkamot, tagan tag 5 seconds to answer. Then kung sakto imong tubag, taga ko sa imong group number, tagaan na yung score. So muna for part 1. Ang for part 2, ako na explain na niya kung mawan sa part 1. Game, kuha na. Kuha na, sige. Muna ang rolling niya. Ano ba kung pananabi? Yeah, muna for part 1. So for part 1, ay 1 point. Dapat makagather mo og 17 points total sa tong part sa kung ma-appeal na ang part 2. Kung makakamog 17 points total, tagaan ta mo og 5 points sa inyong grupo. Nga additional point sa inyong long phase number 2. So, wala siya klasa. So, be competitive. Karon. No mercy. No mercy. Kung ang grupo makakuha nag 17 points tanan, pwede na mo dili na mo tubag. Hihatag na sa uban ninyo classmate or kagroup uban groups para makagather pod sila og 17 points total. Pero murag dili tanan mo taganog 5 points siguro nga group. So naay isa lang gid siguro taganog 5 points. Ang rest of the group, it's either makakuha og 1 point nga addition or 2 points. Ano na guro? O patasan na lang ko ang panmi. Pana lang ang part 1 kay 2 points. Then part 2 kay 4 points. Ano lang. So wala siya. Kaya nako, pag ready na mo, start ta sa 10 o'clock. Oh, cuman. Yes, Mr. Nurture. Sir, katong kuan bitaw sir, katong +4 bitaw nimo sir sa imong proposal sir. Na-add na to imong +4 nimo sa among score namo sa first quiz. Oh, natag na ako. Tanan, kamo tanan, natag na ako. Sige sir, sige sir. Oh, Sige sir, thank you sir. yes. Sandali lang, sandali